topic na spiritual warfare. Okay? Sana po na subaybayan nyo po yung unang episodes natin. At kahit naman po hindi nyo nasubaybayan, ay mauunawaan nyo pa rin po ang ating mga pag-uusapan sa ikatlong bahaging ito. No? Pero bago po yon, as usual, ay tayo po ay mananalangin muna para tayo ay maprotektahan ng Diyos at ng kanyang mga banal sa ating gagawing ito at sa ating pag-uusap na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Let us pray a prayer to our guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. Most chaste heart of Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gaya po ng aking pinangako at babala marahil noong unang dalawang episodes o bahagi ng ating pag-uusap, ito po'y painit ng painit, palalim ng palalim, patindi ng patindi. Sa ikatlong bahagi pong ito, pangungunahan ko na po kayo. Hindi po ako magtataka kung maraming magagalit po sa akin. Maraming mamamangha. Pero sana, mas maganda, tinan din natin. Baka ma-realize natin na mali nga siguro ako. Hindi pala dapat yun ang ginawa ko. Dapat pala ako'y nanatili lamang sa mga pamamaraan ng simbahan at nanatili lamang ako sa Diyos. Kaya papangunahan ko na nga po kayo, I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Sapagkat para sa akin, mas mahalaga, malaman nyo po yung katotohanan. Pero siyempre, nasa sa inyo na kung tatanggapin ninyo, paniniwalaan ninyo. But rest assured that everything that I will tell you still will be according to the teachings of the Catholic Church. Narinig nyo po ang ating topic po sa hapong ito. How did the enemy sneak into the camp? Kung noong una ay nalaman natin ang kalaban, meron palang pakikibaka, meron palang pakikipagtunggali sa araw-araw ng ating buhay. At nung nakaraang Miyerkules, napag-usapan natin kung paano umaatake ang kalaban. Anong kanyang ginagawa, ano ang mga taktika niya, strategies niya, para nang sa gayon tayo ay atakihin sa araw-araw. Ngayon naman po, pag nilaya natin, papaanong may mga nakapasok na? Papaanong may mga nakalampas? Alam mo ba ito? No? Kaya ito po ang bibigyan natin ng linaw at kasagutan. Kadalasan po na sinasabi sa amin, the devil will attack your life and your homes. Pero syempre, mas matindi yung life, no? Bahay mo, buhay mo. At minsan, hindi natin nalalaman, nakapasok na ang kalaban. Kaya tingnan natin, how did the enemy sneak into the camp? Ito ho ang ating pag-uusapan sa araw na ito. First, because we invited the enemy in. Huh? Meron ba kayo natatandaan na pagkakataon na kayo nag-imbita ng Diablo sa bahay? Hindi ko tinutukoy yung mga kaibigan ninyo, ha? May Diablo na ba sa tahanan? Hindi ko rin ho tinutukoy yung mga biyanan. Para sa iba, hindi naman sa lahat, no? Pero para sa ilan. Pero nakakatanda ba kayo ng pagkakataon na sinabi niyo, "Oy, Lucifer, I invite you to my home and to my life. Hey, Satan, can you please come over?" Wala namang ganun eh. At hindi mo gagawin 'yon.
Hindi. Kasi, para sa'yo, para sa ating lahat, masama yon. Hindi na normal yon. Pero, ang pagpasok kasi ng kalaban ay sa isang lihim na pamamaraan. Kumbaga, in a stealth mode. No? Secretly. Surreptitiously. No? Yan ang mga pamamaraan niya. Kaya yung sinasabi ko ngayon na, because we invited the enemy in. Tingnan natin kung saang pamamaraan natin sila na napapapasok sa ating buhay at sa ating bahay. Here. We invited the enemy in by way of, are you ready? Occult people. What do I mean? Sapagkat marami po sa atin ang imbis na kumapit sa Diyos, imbis na hanapin ang Diyos, imbis na sa Diyos magtanong at makahanap ng kasagutan, we consult occult people like albularyo, mangtatawas, feng shui experts, ano pa, manghuhula, mambabarang, mga mangkukulam. They are considered occult people. At isang malaking no-no sa simbahang Katolika na tayo'y lumapit sa mga ganitong uri ng tao. Pasintabi po pero hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Marahil sasabihin nila, hindi, alam namin ang ginagawa namin. Okay, sabihin na natin alam ninyo, pero ito ba'y ayon sa pamamaraan ng Diyos? Kaya kung ikaw ay minsan lang nakalapit sa mga ganitong uri ng tao na binanggit ko, yung mantatawas, albularyo, mangkukulam, manghuhula, and so on, usually, nabubuksan po ang third eye ng isang tao, nagkakaroon ng psychic power, pero ito hindi po sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ako kapag may lumalapit sa akin madalas, Father, itong anak kong to, nakakaramdam to. Ito namang anak kong ito, nakakakita to. No? Yung sinasabing third eye, well, maybe I will discuss this in other times, no? In other times, okay? Kung tayo ay magkakaroon uli ng pagkakataon. Pero ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin sa inyo, a third eye is not a gift from God. But rather, it is an ability to connect and to communicate with the forces of evil. That's why it's not a blessing. It's not a gift. It's not a charism. Yung third eye. Okay? Ay, Father, hindi naman ako nakakakita eh. Nakakarinig lang ako. O, hindi yan third ear. Third eye pa rin yan. At kung minsan nakakaamoy ka, kasi may amoy din ng diablo eh. Umamoy ko sa paligid. Baka may diablo. Minsan mapanghe, malansa. No? Hindi yan second nose. Third eye pa rin yan. At kadalasan ito'y bumubukas kung maya't maya ang ating pagkonsulta sa mga tinatawag na occult people. Okay. So yan po ang una, no? We invited the enemy in. But unknowingly, by way of occult people. Next. Occult things. Nabanggit ko na minsan to. Marami sa atin talagang Katoliko sarado, kandado pa ang iba. Dami ko, Father, na mga imahen. Pinagawa ko pa dito sa probinsyang ito. Pamana pa ng lolo't lola ko. Yung mga antigo naming imahen. Okay, maganda. At dito kami nagdadasal sa altar na ito. Pero may isa pa palang altar. Ano naman yon? Yung mga pampaswerte niya sa bahay. Those are occult things. Father, hindi ako tatablan yan. Bakit? Kasi meron akong agimat. Wow. May talisman ako. Sino nagbigay niyan? Bigay ito nung albularyo kong kaibigan. Suot ko lang daw. At ako'y malalayo sa masamang spirito. Talaga? On the contrary, you're attracting more evil spirits with those things. Minsan pag nagbe-bless din ako ng mga stalls o mga tindahan,
Nakakatuwa naman, kahit sa tindahan nila, naglalagay sila ng Santo Niño. Pero makikita mo yung Santo Niño, may mga barya, no? Meron pa rin mga gustong ipahayag na, o Santo Niño ko may barya para swertehin tayo. Hindi po yun. Huwag ganun. Huwag gayon. Sabi nga ng mga taga Batangas. O dili kaya, may crucifix ka nga. Pero inabanggit ko dati, di ba? Meron namang kumakaway na pusa doon. Yan. Nagiging hati-hati yung ating mga pinaniniwalaan. At hindi nagiging puro ang ating pananampalataya. So, habang sinasabi ko ito, magkaroon tayo ng exercise. Kayo, mga nasa tahanan, tumingin kayo sa paligid ng tahanan ninyo. Ay, naku, may pala kami kagat na coin. Naku, meron pala ako dito nakatingalang elepante. At ito, naku, yung mga arwa-arwana pa lang yan. Lalo pa nagsisimula ang taon, di ba? Dami natin nilalagay. Bakit? Year of the ano ngayon eh. Actually, hindi ko alam kung anong year of the ano ngayon eh. Ano ba? Year of, anyway, you know? Kasi para sa akin, it's just the year of the Lord. Kahit anong taon yan. Pero meron yung mga ox, tiger. Di ba kayo nagtataka kung bakit nagkakaloko-loko ang buhay natin? Bakit? Kasi sa hayop natin ay pag nagkakatiwala ang taon natin eh. Hindi sa Diyos. Kaya ang dami natin mga displays. Baka may bagwa ka pa dyan. Noong nakaraan po, no, ay meron akong dinalaw na isang tahanan. Tuwan-tuwa naman ako sapagkat sinurrender nila lahat ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Mga bagay-bagay na wala sa usapang maka-Diyos. Occult things. No? Next. Occult places. May mga ganitong uri ng mga lugar. Yung Mount Banahaw, nakapunta ka na ron? It's an enchanted mountain. Marami pumupunta dyan, nag-e-energize daw. Nagre-recharge. No? Parang cellphone ng tao, no? O kaya yung mga lugar kung saan may mga naglaro ng Ouija board, may mga naglaro ng Spirit of the Glass. Dili kaya mga lugar kung saan may mga nagpapat session at maya't maya ang paggawa ng mga bagay-bagay na illegal, no? Shashabu, ganyan. They become places of occultism kung saan namumugad ang masamang spirito. Kasi may mga nagagawang hindi maka-Diyos. Kaya kailangan iniingatan din po ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Kaya meron ho tayo mga dasal din. Kung halimbawa, ikaw ay pupunta sa isang hotel, no, hindi mo alam kung anong history ng hotel na yon, there are prayers that you can pray before sleeping for the night or two in a certain room or hotel. Okay? Hindi kasi natin alam yung mga history. Okay? Occult places. Next. Practices. Pasintabi rin po, no? Nabanggit ko na po ito minsan. Hindi po makakatoliko yung mga ginagawa na pagpapadugo sa mga pundasyon ng tahanan bago ito gawin. Natanong ko po minsan, bakit pa ginagawa yon? Ang sabi po sa akin, ewan ko kung ito nga ang dahilan, na kapag daw kasi meron ng dugo na inialay, wala nang masasaktan sa mga nagtatrabaho doon. Wala nang dugong idadanak pa. Kasi may dugong dumanak na. Wow. Sabi ko. Alam niyo, in the Old Testament, blood symbolizes life. At yung blood pact na tinatawag, pagpapalitan ng buhay sa buhay. Pero pag ito'y ginagawa bilang isang ritual o yung practice na yan sa mga tahanan, then we open the door for the evil spirits to come in. At mula sa araw na yon, bukas na yung lugar dahil sa mga practices na yan. Kaya po, napakahirap na hindi natin alam yung mga makakatolikong pamamaraan. Bakit mo gagawin yon? Ang Katoliko merong groundbreaking rites. No? Na bago itayo, meron dasal para ito ay maging safe para sa lahat. Ang hirap kasi lang minsan, yung mga pamamaraan ng Diyos, nakakalungkot, hindi natin pinagkakatiwalaan. Pero ibang mga kapangyarihan, dito natin minsan isinusugal ang ating buhay. Occult practices. At ito, isa pa.
Manda po kayo, ha? Dito magkakagalit-galit tayo. Occult beliefs. Ano yan? Yung mga mahilig sa inyo sa pamahiin, tigil-tigilan nyo na po yan. Superstitions go against the first commandment. Yung mga paniniwala na kailangan gawin mo to para mangyari to. Ganun yan eh. O wag mong gawin to para hindi mangyari yan. Di ba? Dito ko sa atin sa Pilipinas, nako, napakatindi po ng mga pamahiin natin. Lalo't higit pag merong namamatay. Eh ngayon, kabi-kabila ang mga namamatay. Kaya po yung mga pamahiin natin, talagang lagi nating naririnig yan. Mula nung naging pareho ako, sa tuwing ako'y pupunta ng burol, ni minsan wala pa naghatid sa akin sa sasakyan. At sasabihin na, masama daw po naihatid kayo sa sasakyan. Kaya ginagawa ko, hinihila ko, halika dito. Tumigil ka sa pamahiin mo. Walang mangyayari dyan. Tapos, di ba, meron pa yung bawal ka daw magdala ng pagkain galing sa burol. Eh ako, pag nasarapan ako sa siopaw, kinukuha ko Bakit ba? Isa lang naman. Alam nyo, practical lang naman ho yun na huwag ka magdadala galing sa burol. Kasi marami pang dadating. Yun lang yun. Pero hindi masama. Isipin mo na may mga darating pa. Magdamagan yan Huwag kang mangubos. Huwag gayon. Ha? Ilan po yun. Tapos meron pa ako narinig, yung mga sukob-sukob, Ang dalawang magkapatid, hindi pwede ikasal sa iisang buwan. Ay, masama daw yan. Bakit? Actually, hindi ko alam kung bakit, Pero alam niyo ba yung dahilan lang? Kasi sa probinsya, in the olden times, once lang po nangyayari yung harvest. Kaya once lang din nakakapagpakasal yung pamilya. Makakapagpagastos. Kaya sasabihin na, sa susunod na taon ka na lang. Yung pala, taon pala, hindi lang buwan. Hindi pwede ikasal ang magkapatid sa iisang taon. Sukob, kung tawagin. Totoo ba yon? Hindi totoo yon. Walang ganon. Ha? O balik tayo doon sa mga pamahiin sa patay. Di ba meron kayong ginagawa na nung minsan kasi may namatay akong kaibigan. So nung bago siya ilibing, lumapit sa akin yung funeral coordinator. Bumulong. Pader, puputulin na ba yung rosary? Sabi ko, ako pa tinanong nito Sabi ko, ba't puputulin? Ganun ho yun para wala nang sumunod. Sabi ko, huwag nyo lang putulin. Kasi kahit anong mangyari, may susunod dyan. May susunod dyan. Sige, putulin mo ng putulin. Biro mo, 200 years old na kayo lahat, wala pang sumusunod sa inyo. Okay? Baka ikaw na magreklamo na, limutan na tayong kunin. Huwag nyo nang putulin. Wala naman hong saysayan Tapos yung mga bata, ilulukso pa ron sa ibabaw, Pag yan, natalisod. Sunod na yon, patay. Kaya tingnan nyo, dami natin mga pamahiin. At bakit hindi ka raw makapag-asawa? Kasi lagi kang pinagliligpitan habang ikay kumakain. Tanggapin mo na, pangit ka talaga. Joke lang yon. Ay, walang nilikha ang Diyos na pangit, And finally, tatanong ko sa inyo, sino may sabi sa inyo na kailangan bago ka umuwi galing burol, pumunta ka muna ng Jollibee, McDo, at kung saan-saan pa. Pag. Wala lahat kabuluhan, mga kapatid. What you have to do is to pray at night, a certain cleansing prayer. Ask the guidance of your guardian angel so that any evil entanglement may be brushed off, Pamamaraang makadiyos pa rin. Kaya, inuulit ko po, superstitions go against the first commandment. At pag tinanong mo yung mga tao, kanino nyo nalaman yan? Sa lola ko. Lagi nyo sinisisi yung mga matatanda Totoo lang, kayo naman talaga yun Kaya yun po, So, that's the first one. We invited the enemy in. By way of this occult people, things, places, practices, and beliefs. Next,
Maaring hindi naman inimbitahan, pero kaya nakapasok? Because the enemy was sent against us. Pinadala naman. Nagkataon yung tao bukas. Pinalaban siya. Kasi may mga ginagawa siyang hindi makadiyos. Kaya anuman ang ibato sa kanya, nakasamaan, ay natatanggap niya. The enemy was sent against us by way of, first, ayan, naniniwala ba kayo dyan? Witchcraft. Father, di ako naniniwala dyan. Nako, maniwala ka. Ang dami ko nang nakita. Ang dami ko nang naranasan. Ang dami ng mga lumapit sa akin na sila'y nakulam. Share ko lang din, ano? Minsan may babaeng lumapit sa akin. Tumihingi ng tulong. Bakit? Sapagkat sabi niya, feeling niya nakulam daw siya. Sabi ko, sige, tingnan natin. Tinanong ko muna siya, ano bang kulam nyo kaninang tanghali? Hindi ho. Ulam ho yun. Ano bang nangyari sa'yo? Sabi niya, Father, kapag ako po'y umiihi, nakikita ko po may mga alupihan po sa ihi ko. O sabi ko, baka naman nasa tubig na yon. Hindi po eh. Sa bahay, ganun. Sa opisina, ganun din. Sa mall, ganun din. Nakita ko, meron. Talaga? May mga alupihan. Tapos sabi niya, dala ko po nga ho, pinakita pa sa akin. Sabi ko, yung tago mo na yan. Okay? And so I prayed over her. At nag-deliverance prayer po kami. Pinakumpisal din. At meron po akong mga kasama doon na at least nagiging assistant ko po kapag may mga ganitong uri. No? You know, my dear friends, while I was praying over her, kitang-kita ng mga nakapaligid doon, isa-isang naglalabasan yung mga kuto niya sa ulo at gumagapang. No? Tapos ako, feeling ko, during that prayer period, ay para may gumagapang na ahas sa akin, pataas sa aking binti. No? Papataas. Buti na lang tumigil sa hita. Sabi ko, huwag mo na itutuloy. Hindi lang po siya nakulam, siya po'y nabarang. Yun po nagpapadala ng mga insekto dahil meron pala siyang nakaaway, may nainggit sa kanya, at may nakagalit. Okay? Kaya totoo po yun. Nakita ko po, naranasan ko. Meron din akong kaibigan sa somewhere sa north na kapag dinadasal daw niya yung mga dasal na binigay ko, naglalabasan po yung mga langgam sa unan niya. No? May Toblerone pa lang naiwan. Kaya, hindi po, biro lang. Naglalabasan po yung nabarang din siya. Kaya totoo po ito, no? Na ipapadala sa tao. Sunod po. By way of, yan na, curses. Not all of us have the ability to do a witchcraft. But let me tell you, every one of us has the capacity to curse someone. Kaya wag na wag ho tayong susumpa sa ibang tao. It's as good as sending the devil to them para sila'y masira ang buwan. At alam niyo po, sabi po ni Father Gabriel Amorth, yung pong Vatican exorcist, no, na yumaon na rin po siya. Sabi niya, curses become double, faster, and tougher, and worse when they are done between family members. Ayan. Halimbawa, yung tatay sinumpa yung anak sinumpa yung mga magulang o yung kapatid. Kaya please lang po, not to a family member or not to anyone. Because once we have casted a curse, no, mahirap pong bawiin. Kaya tingnan po, ingat-ingat po. Yung ating mga sinasabi niya, matay ka na sana. Sama po yan. Hindi pong sasabihin yun. Sinusumpa ko, mangyayari sa ito. No, don't do that. Kasi matindi ho ang curse. Nag-aabang lang ang demonyo kung kailan siya ipadadala. Kaya mga magulang, no? Kapag nagagalit kayo sa anak ninyo, hinay-hinay lang. Huwag nyo silang isusumpa na pinapangako ko at sinusumpa ko.
Makakapangasawa ka na mabaho hininga. O check mo, baka nagkatotoo. Okay? Kaya huwag pong ganon. We send the devil by way of curses too. Next. Alam niyo po ito? Evil eye. Okay. Kung hindi niyo pa po alam ang evil eye, Tagalogin po natin. Baka dito makarelate kayo. Usog. Sa ibang term, balis daw. Usog. Yung pag masikip na sa upuan, usog. Hindi po. Usog. Pagbate. Diba? Kaya nga may mga ginagawa. Pera usog. Siguro kung tatanungin ko kayo, kung isang tao na usog, o evil eye, natitigan, sumakitan tiyan, kahit hindi ko kayo naririnig, ano sagot ninyo? Ano ang gamot dito? Alam ko, marami nag-isip dyan, laway. Hindi yun. Hindi yan ang gamot dyan. Okay? Huwag niyong labanan ang isang kasamaan sa isa pang hindi makadiyos na pamamaraan. Usually, what we suggest is the exercise blessed oil, which you will know on the last episode or part, no? Kaya evil eye po ay pwede rin maipadala sa isang tao. Totoo po yan. Nangyayari yan. Lalo tigit kung ang tao ay bukas na bukas sa anumang entanglement at affliction. Kaya ingat din po, no? May mga tao po may ganyan, usog. And isa pa po, although these are just some, no? Yung mga evil spells po na tinatawag. Yung bang may papakain, tapos maya-maya may gusto na rin sa tao nagpakain. Alam niyo ang tawag doon, ano? Ano tawag doon? Gayuma. Sakit yan sa mga matatanda, sa tuhod. Gayuma. Ay, rayuma pala yun, no? Pero yung gayuma, may mga taong kayang gumawa niyan. Binubulungan. O kaya, hihingi ng kapirasong bahagi ng katawan na halimbawa yung buhok o damit o picture, tapos may gagawin yung tao, may mga evil spell na babasahin, mga orations, and then may nangyayari na rin sa tao, no? It's just part of witchcraft. But evil spells are also true, no? They happen. Okay? So the enemy was sent against us. Kaya ako nakapasok. Yung una, we invited the enemy in. Kaya nandun siya. Okay? So ito po hindi lahat, pero ito po yung ilan sa mga madalas na nangyayari. Ito po yung madalas na nakakasakit sa tao at madalas na nangyayari. Inimbitahan o kaya ipinadala. Meron pa po. Ito medyo malalim-lalim na eh. Bakit nakapasok o bakit siya ay tila baga manhid na sa lahat? Sapagkat may mga taong siya na rin ang naghahanap. We sought and joined the enemy already. No? Nabasa ko nga minsan sa isang kwento ni Father Amort na meron daw siyang nakita na isang tao na baka ikay kailangan mo ng tulong ng exorcism because may mga ginawa ka palang hindi maganda, nag-Ouija board ka pala, ganyan. Tapos sabi ng tao, well, okay lang sa akin to. No, pero baka ang diablo ay masaktan ka at magawan ka ng iba't ibang bagay na hindi tama. Well, I don't care. Okay na lang sa akin yun. Pinabayaan na lang niya. Kasi nag-decide na rin na siya ay magiging laban sa Diyos. No? So how? We sought and joined the enemy through yung tinatawag pong, inabanggit ko na nga yan, subjugation. Pinili na niya na mapasailalim ng masamang spirito. Yung mga nagba-blood pact, yung merong mga taong sinasanla na ang kaluluwa at hindi na tinutubos. I would rather join the devil kaysa sa mahirapan pa ako sa mundong ito. No? So mga ganong uri ng mga prinsipyo, ganong uri ng mga kaisipan. Kaya po may mga satanista, no?
Kaya po may mga tao na miyembro ng Satanic Church, maybe the atheists, okay? I don't know, no? Wala naman silang pinaniniwalaan eh. Wala silang Diyos, wala ring Diablo. Kaya maybe, so kayo nang bahala. And of course, yung sinful way of life. Okay? Sinful way of life. Yung manhid na sa paggawa ng masama. Hindi na nangangailangan ng tulong. Hindi na nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos sapagkat wala siyang maisip na nagawa niyang masama. Sinful way of life. No? Kaya po, pag-ingatan. Ito po yung mga mabibigat na mga nangyayari din sa mga tao. Kaya ho, ang kalaban ay nakakapasok. Okay? So, kung ating mo titingnan, at sa inyong pakikinig, ito po yung mga pagkakataon at mga dahilan kung bakit nakapapasok na ang kalaban. Kaya po sa puntong ito, nais ko naman hong pagnilaya natin. Ibabahagi ko rin po, ano ba yung mga palatandaan ng gawa ng Diablo sa isang pamilya, samahan, parokya, komunidad, pagkakaibigan. May mga palatandaan nga kung paano ang Diablo ay nariyan na. Kasi pwede naman sabihin sa akin, Father, doon sa mga naunang yon, wala naman kaming nararamdaman doon eh. Doon sa mga naunang yon, wala naman kaming occultism. Okay, good. Good and fine, no? At wala po kaming tatandaan na ipinadala sa amin. Sapagkat kami naman po ay religious. We only stick to Catholic practices, beliefs. Palasimba naman kami. At syempre, lalo tigit, Father, hindi naman kami subjugated sa Diablo. And whenever we sin, we go to confession. Well, that is a good thing. Kaya lang mga kapatid, mag-ingat din po tayo. Bakit? Kasi ho, may mga palatandaan din na baka hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, ay ito rin pala ay tanda na ang Diablo ay nakapasok na. Okay? So, I hope you'll be ready for this. No? Tingnan natin ang ating mga nangyayari sa buhay, sa samahan, relasyon, pamilya, parokya, mga ministries sa church, sa opisina. Okay. Una, ang palatandaan po na nakapasok din ang kalaban ay kapag merong hiwalayan, division. May mga nagkakagalit-galit na. Well, nakaligtas ka nga rin sa mga una ko sinabi, pero marami ka palang kagalit sa opisina. Marami nang hindi nagkakasama-sama. Ayaw na nilang kasama yung dati nilang kaibigan. Kumalas na sa grupo sapagkat hindi na magkaunawaan. Kaya ho lagi niyong tatandaan, ano? God wants to gather us, but the devil wants to scatter us. Yun ang mahalagang punto. Kaya tatandaan niyo po, no? Nung nakita ni Kristo na libo-libong katao, at sabi ng isa sa mga apostol, Panginoon, pauwi na natin sila. Kasi magugutom lang sila dyan, wala naman tayo papakain sa kanila. May ugali ng Panginoon? No. Let them stay. Paupuin niyo sila dyan. Kayo magpakain sa kanila. They're already here. Hindi ko ugali ang magpaalis. Hindi ko ugali ang sila ay malayo. Hindi ko ugali ang pagwawatak-watakin sila. Dito lang sila. And I always want to gather them. Kaya nga yung mga talagang sobra na yung eagerness na makapunta uli sa simbahan. Kasi pinapanawagan ng Diyos to na magsama-sama na uli tayo. To gather us once again. Kaya ho sa isang samahan kapag may mga hiwalayan, ayaw na magsama-sama, then it is indicative of the entrance of the evil spirit.
of the demon. Susunod na palatandaan. Yan, blaming. No one wants to take responsibility anymore over a certain thing, over a sin. Nagsisisihan. At ito'y tanda po na ang diablo'y nagtatagumpay sa isang samahan. Tatandaan niyo po nung ang Diyos ay naglakad sa paraiso at narinig ni Adan at Eva, nagtago sila. Okay? Tago sila. Tapos sinabi na, oh, bakit kayo nagtatago? Eh kami po'y hubad, kaya kami nahihiya. Sino sabi sa inyo hubad kayo? Siguro kumain kayo doon sa pinagbabawal ko. Kaya tinanong ng Diyos una, si Adan, bakit ka kumain? Ano sabi ni Adan? Binigyan ako ng babaeng, yung babaeng yun eh. Yung babaeng binigay mo sa akin. Okay? Nung tinanong si Eva, bakit mo naman binigay? Yung diablo eh. Tinukso ko. No one wants to take responsibility. That's what the devil wants. That we don't take responsibility for something that we have done. Kung hindi mo naman talaga ginawa, okay. Pero kung ikaw ang may sala, the devil doesn't want you to take responsibility. Kasi inaalis ka rin sa katotohanan eh. Okay? Kaya po, yan ang isa palang tandaan, no? Wala nang gustong umamin. Mesisihan. Blaming. Next. Kailangan pa bang sabihin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? When there is murder, kapag may pagkitil na ng buhay, pag may karahasan, when there is violence, kapag may mga sinasaktan, kapag may dugong dumadanak. Yan po ang ilan sa mga palatandaan na nagtatagumpay ang diablo. Well, if it is a self-defense, according to the catechism, it's okay. Okay yan. You don't take responsibility, no? Self-defense, no? Pero pag ito ay tahasan na, hurting someone, no? Doing physical harm to somebody, then it becomes an indication that the devil has sneaked into the camp. Pag meron ng violence, battering, kung mamalo ang tindi na ng latay sa bata, mga ganyan ang uri ng mga nangyayari sa tahanan, kahit sa isang samahan, sa isang lipunan, kapag may karahasan, nakakapasok ang kalaban. Isa pa, kasinungalinga. Bumaba lang po Pero kasinungalingan, medyo na ano po lang, no? Nabitin lang yung N. Okay? Kapag meron ng kasinungalingan, there are lies. Okay? Kapag may mga ayaw na magsabi ng totoo, remember, the devil is the father of lies. And when there is lying, there is pride. Pride is the favorite sin of the devil. Kayabangan. Kaya nga po, maganda na mapaalalahanan tayo, no? Humility is truth. Okay? Ang kababaang loob ay katotohanan. Subalit ang kayabangan ay kasinungalingan. Kaya kapag meron ng mga nagsisinungaling, meron ng mga inililigaw ang tao sa tama, okay? At nalululong na sa mga kasinungalingan, then it's an indication that the devil is already in. Okay? Kaya po, mahalaga na pag-ingatan din po natin. At syempre, finally, kapag mayroong pagsuway, there's already disobedience. Kapag ang mga tao ayaw ng sumunod, kapag ang isang anak ayaw ng sumunod sa magulang, kapag ang isang pare ayaw na sumunod sa obispo na kanyang ipinangako nung siya inordinan,
kapag may mga tao na gumagawa na ng iba't ibang katuwiran para hindi makasunod, para hindi makatalima. Yan po ay isa sa mga indikasyon na ang diablo ay nakapasok. Kaya kung tinan nyo nangyari sa paraiso sa ating mga unang mga magulang, they disobeyed God. That's why they were driven out of paradise. Kaya gusto ko, tingnan nyo po itong mga palatandaan na to ng gawa ng diablo, no? Maaaring sa mga una ko sinabi, hindi kayo convinced na, okay ako dyan, wala ako dyan. Pero hindi natin nalalaman. Sabi nga, the bread and butter of the devil, temptation, well, kadalasan ito ang mga nagiging bunga. Dahil sa ating pagtalima, hindi sa Diyos, kundi sa kalaban. Kaya po, balikan nyo po ito. No? Division, blaming, violence, lies, and disobedience. Kaya, sa hapon pong ito po ang ating usapin at ito ang ating pagninilay. No? Ikatlong bahagi. Maaari may mga nabanggit ako na masakit. Hindi nga ako magtataka kung may mga comments dyan na, hoy, hindi kami gano'n ha. Pero nasa sa inyo po yan. You take it or leave it. Kayo po ang bahala. At ang aking pong paanyaya at paanyaya rin na simbahan, lagi pong sa Diyos lamang. No? Lagi pong ang Diyos lang ang takbuhan. Huwag po yung mga okultismo at iba't ibang mga bagay-bagay na hindi sa Diyos. Kaya ng Diyos mag-isa. He doesn't need backup powers from others. Maaaring mabagal minsan sumagot ang Diyos, pero sabi nga, slowly but surely. Okay? Ilamang po. Maraming salamat, Father Jeff. Opo. Para po mabigyan natin ng mas maraming pagkakataon yung mga nag-send ng mga katanungan, babasahin ko na lang po yung mga lugar kung nasaan ang ating mga manonood. Meron pong mga viewers from San Mateo, Kogyo Antipolo, Bacoor, Cavite, Laguna, Tandang Sora, Makati, Iloilo, Vancouver, Canada, Santa Rosa, Laguna, Montalban, Rizal, Maasin, Southern Leyte, Iligan City, NAPWC, Singapore, DMD, watching from Spain, Hong Kong, Marikina, Canada, Batangas, New Zealand, at Somerville Academy. Wow. So yun po, Father. At ngayon po, pwede po ninyong basahin ang mga katanungang inyong natanggap. Okay, sige po. Simulan ko po rito sa katanungan na nakita ko na po eh. May tanong siya rito, Father, 1 plus 1. Hindi. Sabi niya po rito ni Marlon Nombreda, ano po ang pinagkaiba ng deliverance and exorcism? Okay. Siguro kasi nabanggit ko kanina na meron akong deliverance prayer sa isang babae. No? Pag sinabi pong deliverance prayer, exorcism muna tayo. When you say it's an exorcism rite or sinasabing exorcism words, you speak directly to the devil. Okay? Because you exorcise the devil. That's why those are words of exorcism. At yung major exorcism po na ginagamit ng mga exorcists ay may ilang mga exorcism words po doon para po to speak directly to the devil and to command the devil to go out in the name always of Jesus Christ through the ministry of the church. So that's exorcism. It's a direct command to the devil. Deliverance prayer is a prayer. So deliverance na you speak directly to God so that God will cast out the devil. So yun po ang malaking kaibahan nun. No? Kaya po, there are deliverance prayers that priests who are non-exorcists may use. And meron din po mga deliverance prayers that the lay may use also, no? Basta po ang pinagbabawal po talaga sa isang hindi exorcist
ay yung mag-pronounce ng mga exorcism words na nandoon po sa rite of exorcism. Okay? But deliverance prayer, meron po tayo mga ganyang uri ng mga panalangin na yung mga pare na hindi exorcist at kahit sa mga lay na pwede nilang sambitin. Because it is a prayer to God so that God will cast out the devil. Okay? But exorcism, you speak directly to the devil and cast him out in the name of Jesus Christ. Okay? So, salamat po sa tanong na yon. Okay? Isa pa pong tanong. Hello po, Father Jeff, sabi ni Rem Matcha. Sarap naman na apelido niya. Magandang hapon po, Father. Paano po natin madidistinguish kung ito po ay third eye or discernment? Ayan, maganda yung tanong niya. Simple po. Short answer. A third eye is operative 24/7. 24/7. It operates. Operative po yan 24/7. But a charism or a gift is only operative during prayer period or a prayer session. Kapag natapos na po yung prayer, pati yung session, nawawala na po yun. Okay? Otherwise, kung nagpapatuloy pa, it is a third eye. Ang third eye, kahit saan ka magpunta, anumang oras ito, ay, nako, gumagana. May nakikita, may mga images. But it is a gift and a charism whenever it is operative only during a prayer period or a prayer session, a deliverance session, or sometimes yung mga lay po, no, yung exorcism sessions na tumutulong po sa mga pari. Okay? So, yun po ang pagkakaiba nun at dun mo po malalaman kung ito ay third eye or a charism. Meron pa po ba mga pagbate? Baka meron kayong... Opo, Father, meron yung mga location po nila. Watching from Imus, Cavite, Alabang, Doha, Qatar, San Mateo, Cagayan de Oro, Tarlac City, Bicol, Holy Family Parish, Lancaster, Bacolod City, Malanday, Marikina City, Lapu-Lapu City, Tagaytay City. Meron pa rin po from Greenwoods Executive Village, UAE, Puerto Princesa City, Singapore, Naik, Cavite, Las Piñas City, Tagum, La Union, Pangasinan, Dangkagan, Bukidnon, Balintawak, Quezon City, Oroqueta City, Misamis, Occidental. Okay. Meron pong nagtanong dito. Mahaba po ang sasagot ko rito. Kaya maganda po kayo. Sabi niya rito ni Sean Sulugan, Father Jeff, pwede manghingi ng prayer sa hotel? Ang sagot, yes. Doon sa Diocesan Ministry of Shields, mag-join ka ron sa ano namin. At after this, ipopost ko po yung pwede ninyong dasalin if you are to enter a certain hotel room, no? Or any room, kahit sa isang vacation hotel or a resort, no? Para namang sa gayon ay you will be delivered from any harassment or retaliation. So, haba ng sagot ko, no? Yes. Okay. Okay, ano pa ang pwede nating basahin dito? Okay. Padre, si Sander Diaz, bakit po merong mga albularyo? Saan po nanggagaling mga kapangyarihan nila? Short answer, hindi sa Diyos. So anything that is not of God is of the enemy of God. There's no middle ground. Hindi pwedeng, baka naman hati. Kalahati sa diablo, kalahati sa Diyos. No. There's no such thing. At pasintabi lang, okay, magalit kung magagalit, pero sana po ma-realize din nila na ang kapangyarihan ay hindi galing sa Diyos. Maaaring sasabihin, Father, nakakapagpagaling naman eh. Ay, mas magtataka ko pag hindi gumaling yan. Sapagkat ang diablo nakakapagpagaling din. Nakakapagpagaling din. Kaya nga napapagaling eh. Para bumalik. Para sa gayon, i-refer mo pa. Ganoon naman ang tao, di ba? Gusto mabilisan. Gusto gumaling agad. Walang sense of sacrifice.
Walang sense of being one with the crucifixion. Okay? Which is salvific. Gusto, walang sakit, walang masakit, walang sakit. Kaya they resort to people na hindi alam, kahit sila hindi nila alam na ito'y hindi galing sa Diyos. And one of the deceptions, gumagamit din ng mga religious articles. Gumagamit naman, Father, na imahin din ni Mary. Yeah. Lalapit ka pa kapag ginamit, imahin ng demonyo. Siyempre, hindi ka lang babalik doon. Kaya nga, sinusugarcoat Pero sinasabi ko sa'yo, once na ikay gumaling dyan, 7 mas malulupit pa ang pwedeng bumalik. Sa Bible yon. Okay? So, yon ang kanilang kapangyarihan. Ano pa? Sabi ni, Louis Piamonte, Good PM, Father Jeff, meron po bang pamproteksyon para di katablan ng kulam and barang? Meron po. Subaybayan nyo po yung pang-4 at pang-5 episode natin para hindi kayo mawala at para kayo maprotektahan. So, panoorin nyo po sa next Wednesday. 2 na lang naman to 23 and 30. Doon po natin na i-discuss yung paano tayo mapoprotektahan at paano tayo magwawagi. Para sa akin, yan po ang pinakamahalaga. Meron pa po ba na pwedeng Opo, Father, meron pa rin pong mga nagpapa-shout out na they are watching from Palawan, Carmona, Cavite, Dasmariñas City, Taytay, Rizal, Valenzuela City, FMDMS Silang, Cavite, Ilocos Sur, Alfonso, Cavite, Angono, Rizal from Parish of St. Clement, Tacloban City, Leyte, Kalumpit, Bulacan, Bukawe, Bulacan, Calamba City. Meron rin po from El Salvador City, Misamis Oriental, Cainta, Novaliches, Cityland Tower, Malate, Manila. Project 8, Quezon City. Wow. Okay. Okay. Meron pa rito isa, pwedeng 2 pa. And yung last question, dito ko po tatapusin yung ating third part na ito, sabi niya po rito, ang tawag po ba ng laman may kinalaman ang diablo? Laman. Saan ba yan? Sa manok? O sa baka? Okay. It's a form of temptation, of course. No? And pag sinabi pong lust, oftentimes, it is associated with the evil named Asmodeus. Alam niyo, may binigay sa amin si Father Winston na Encyclopedia of Demons and Demonology. And the name of the demon of lust is Asmodeus. Dito po siya madalas na umaaligid sa mga iba't ibang lugar at sa iba-ibang tao. At kadalasan po siya yung madalas na nagtatagumpay. Ika nga, many souls in purgatory, or shall we say in hell, is because of the sin of lust. Okay. Yun ang binabanggit po. Okay? That's why it is the work of the devil. It is a form of temptation. Okay? Lalo tigit, siyempre, kung ito ay sa mga taong hindi naman mag-asawa, mas matitindi po yung tawag. Okay? Kaya si Asmodeus po, you may cast him out, in the name of Jesus. Kapag may mga ganitong katawagan, sabihin mo, in the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus. Paulit mo, in the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus. Yung iba, sasabihin lang, pagkatapos na lang, Father, mangyari, saka ako ika-cast out. Huwag gayon. Okay. And so now, I end my sharing for this Wednesday do sa tanong ni CJ Alilio. Sabi niya rito, Father, what should I say to those people saying, walang masamang subukan, wala namang mawawala? Yan. Diba? Yan naman ang gusto natin sabihin minsan, diba? Huwag gawin mo na, wala namang mawawala. Alin yung gagawin? Ito, yung sinasabing pamahiin na to.
O kaya, itong mga lucky charms, wala namang mawawala. Are you ready? Merong nawawala. At napakalaki at napakahalaga ng nawawala. Ano? Ang nawawala ay ang ating puro at buong-buong pagtitiwala sa Diyos lamang na makapangyarihan. Sapagkat sa mga bagay na yan na ating iniipon, kinukuha at pinaniniwalaan, para bagang sinasabi nating, Lord, I trust you, but I need a backup. Kaya ng Diyos mag-isa yan. Kaya kung ikay maniniwala sa mga bagay na yan, at sasabihin mo wala namang mawawala, sa totoo lang, napakahalaga pa yung nawawala. Nahahati ang iyong pananampalataya at yun ay isang hindi magandang bagay. Kaya to end this sharing now, this part, mga kapatid, sa Diyos lang po tayo. Sa Diyos lang tayo umasa, maniwala at magtiwala. At alam naman natin, sabi nga, no, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga ang gantimpala na manggagaling sa Diyos sa lahat ng sa Kanya'y nagmamahal at sa lahat ng sa Kanya'y umaasa lamang. Okay? Huwag tayo maging impatient. Gagalaw ang Diyos. Mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, basta sa Kanya lang tayo kumapit sa lahat ng pagkakataon. Muli, ito po si Father Jeff Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na muli nagpapaalala at nagsasabing, si Jesus ay laging kasama, kaya huwag kang mangamba. At pagpalain sana kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the